ayon sa kwento ninyo, nangyari ito 25 years ago na. Oho. Hindi pa pinanganganak ang anak kong si Maita. May katagalan na pala nag-transpire ang krimen. Sa kaso ho ninyong rape, ang ebidensyang kinakalap dyan ay pagsasailalim sa isang medico-legal para malaman kung may laceration sa ari ng biktima or semen specimen. Pero dahil nga matagal na nangyari, wala na ang mga ebidensya na yon. Ang ebidensya ko po ay ang anak kong si Maita. Dahil nabuntis nga ho ako ng gabing gahasain ako ni Mr. Rivas. Pwedeng patunayan na anak nga si Maita, but it doesn't follow that he raped you. Eh kaya nga ho ako nabuntis kasi na-rape ako eh. Pwede rin sabihin na may nangyari nga sa inyong dalawa nung gabing yon, kaya kayo nabuntis, pero hindi niya kayo ginahasa. So, wala hong mangyayari sa kasong isasampa ninyo. Naku, wala ho pala kayong kwentang abogado. Lumapit ho kami rito para humingi ng tulong sa inyo, hindi para gawin akong sinungaling. Mrs., kumalma lang po kayo. I'm just giving you the possibilities of the case. Kailangan ho kasi maintindihan niyo kung anong patutunguhan ng kasong isinasampa ninyo. Pasensya na ho kayo, pero wala kayong kwentang abogado. Wala tayong mahita rito. Halika na. Umuwi na tayo. Pasensya na, attorney. You have nothing to worry, Mark. Naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Okay, pero I'll be in touch. Maraming salamat. Sige. Maita! Nay, huwag kayong magalit kay Attorney Delphine. Sinasabi lang naman niya yung mga alam niyang maging posibilidad ng kaso ninyo. Eh, sira pala ulo niya eh. Gusto ko ipagtanggol niya ako. Ano mangyayari? Babalik rin lang pala ako ni Virgilio. Nay, ganun talaga ang mga abogado. Siyempre, alam nila kung ano yung pwedeng sabihin o alibay ng mga kalaban. Kaya nga ang daming nasasalvage dito. Kasi alam ng mga biktima na walang hustisya. Na hindi sila mabibigyan ng hustisya. Kaya sila mismo mga gumagante. Nay, mali naman yung ganun eh. Hindi tayo ang batas, Nay. Wala tayong karapatan na magparusa ng kapwa nating tao. Pero ang tadhana, maaaring magbigay ng parusa. Kaya tingnan mo ang nangyari kay Dorcas. Nagahasa siya kasi rapist ang ama niya. Ang taong yan ay ama ko rin, Nay. Rapist din ang ama ko, di ba? Huwag ka na umiyak, anak. Wala ka namang kasalanan. Kahit na rapist ang ama mo, naging napakabuti mong tao. At napakabuting anak sa akin. Maita, nakausap na ba nanay mo? Kumusta na siya? Napaliwanagan ko na ang inay. Pasensya ka na sa nangyari, ha? Siguro talagang nawalan lang ng pag-asa ang inay. Alam mo, nakaka-frustrate naman talaga yung sinabi ni Attorney Delphine. Pero sinasabi lang niya sa atin yung buong sitwasyon. Ayaw niya tayong paasahin. Naiintindihan ko naman siya. Totoo ang sinasabi niya. Wala naman talagang ebidensya na nagpapatunay na na-rape ang inay. Basta kung may kailangan kayo sa akin, I'm here. I'll always be here to help you. Salamat. Alam mo, napakabait mo sa akin. Wala kang pinagbago. Alam mo naman kung bakit, di ba? Dahil mahal mo ako. Always naman. Mahal kita. Ano si Dante? Hindi naman totoo yun eh. Hindi naging kami ni Dante. Ginawa ko lang yun para layuan mo ko at mahalin mo si Dorcas. Pero hanggang ngayon, ikaw lang ang laman ng isipan ko at ng puso ko. Ako rin.
make you so happy. Sabi ko na nga ba, mahal mo pa rin ako eh. Mabubunutan ako ng tinik sa dibdib kapag namatay siya. Mr. Rivas! And you know why? Kasi anak siya ni Virgilio kay Amparo. Anong kasalanan ko sa inyo? Wala kang kasalanan sa amin. Sa kanya, meron! Hindi ata papayag na masaya silang dalawa habang ako tinapon nila ng parang basura. Nagawa niya dito. Calm down. Ayan na si Maita. Ayan, bilis, sagasaan mo na. Ano kailangan mo? Si Maita. May masamang nangyari kay Maita.